Binabasa ko lang ang mga ito. Sinasabi ko ito mga minamahal, sapagkat napagtagumpayan ko ang kabalisahan na minsan ay sumakop sa aking buhay. Sinasabi ko po ito base sa karanasan at base sa salita ng Diyos na minsan ang ating buhay ay napuno ng pagkabalisa at pag-alala sa maraming mga bagay. At alam ko po ang kayang gawin ng kabalisahan sa buhay ng tao, mga minamahal. Kaya nito magpahirap ng kaisipan, kaya nito magdala ng kawalan ng kapahingahan, kaya ng kabalisahan na magsira at magwasak ng pamilya sapagkat sa likod ng lahat ng kasalanan ay gumagawa kung bakit maraming mga tao ay balisa. Sinasabi ko po ito mga minamahal, sapagkat salamat pwede natin mapagtagumpayan ang mga kabalisahan sa buhay na ito. Ang mga alalangin sa buhay na ito, pwede tayo matulungan ng ating Panginoon, mga minamahal. Yun po ang nais namin dalhin ngayong gabi, mga minamahal, ang sabihin na meron pag-asa sa pangalan ng ating Panginoon, meron tulong na nang gagaling sa Diyos. Ang kailangan po lamang natin ay ang ating mga kamay ay iabot sa Kanya upang tayo Kanyang maabot, mga minamahal. Kalalagayan ng tila paga, isang taong nalulunod na nangangailangan ng tulong, ang kailangan naman po natin iabot ang ating kamay sa Panginoon at tayo Kanyang abutin upang tayo Kanyang sagipin sa mga kabalisahan at mga alalahanin sa mamagitan ng pananampalataya sa Kanya. We can combat through. Pwede po natin mapagtagumpayan ang tinatawag na kabalisahan at alalahanin sa buhay, sapagkat ang Panginoon ay nangako sa aklat ng Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 20. Ang sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal, kayong mga nangabibigat ang lupa, kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maabot pagpagpakumabang puso. Masusumpungan ninyo ang kapahingan ng inyong kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Mga minamahal, ang ating Panginoon ay nag-aalok ng kasagutan, nag-aalok ng katugunan sa lahat ng ating mga kabalisahan sa buhay, sa lahat ng ating mga alalahanin, sa lahat ng ating mga isipin at higit sa lahat walang hanggang kalalagayan ng inaalok ng ating Panginoon. Hindi lamang kadaanan dito sa lupa, hindi higit sa lahat ay kadaanan sa pangwalang hanggan. Hindi lamang biyaya at pagpapala ang ating masusumpuhan sa magitan ng pananampalataya sa ating Panginoon kung tayo magtitiwala. Hindi lamang niya alisin ang kabalisahan na meron tayo dito sa lupa, mga minamahal, kundi higit sa lahat ay kanyang tutugunin ang pinakapaunay na kailangan talaga natin lahat, ang pagkakaroon ng ugnayan at relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, nais ko pong sabihin, mahal na mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Nais ko pong sabihin, ang Diyos ay makatutulong sa atin kung tayo lalapit sa Kanya, kung tayo tatawag sa Kanya, kung tayo hihingi sa Kanya, kung tayo kakatok, tayo Kanyang pagbubuksan, mga minamahal. At nagtatagal na, mga minamahal, na inintay ka ng ating Panginoon. Ang nais lamang niya ikaw ay lumapit, mga minamahal. Ang nais lamang ng ating Panginoon, tayo ay tumawag, tayo ay tumulog, tayo ay tumalangin, lumapit, magtiwala sa ating pong Panginoon. Sinasabi ko po ito sapagkat ako'y tao na hindi religyoso. Bago ako makakilala sa Panginoon, hindi po ako spiritual na tao, hindi po ako palasimba, hindi po ako religyoso sa maraming mga bagay. Ako umiinog ang buhay sa kabuluhan, sa kasamaan, mga minamahal, masamang mga bagay. Katunayan, katulad ng aking binanggit, ang aking pong buhay ay puro ng kabalisahan. Ako lumaki sa isang mahirap na kalalagayan ng buhay. Yung kalalagayan hindi mo sigurado kung ikaw ay makakapag-aral o hindi dahil sa tinatawag na mga malaking pangailangan, ngunit maraming kakulangan. Kaya ako po'y merong kaisipan na ako'y bago pa makakilala sa ating Panginoon ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng direksyon, mga minamahal. At sa mga bagay na yun, hinanap ko po higang ang katugunan sa iba't ibang mga kaparaanan. Ngunit lalo akong napariwara, mga minamahal. Lalong napasama ang aking buhay, mga minamahal. Kaya sabi ko nga, ako'y malayo sa ganitong mga bagay, malayo sa
ilabag sa kalooban ng ating Panginoon. Pero ng mga panahon yun, ganoon din ang aking kalalagayan, sapagkat wala akong pagkaunawa sa ating Panginoon na pumapasok sa mga maling desisyon at pagdayan, mga minamahal kalalagayan na mga hindi po natin alam kung ano kung meron kasiguraduhan. Amen. Kaya po ngayon po gabing ito, mga minamahal, ay nais ko pong sabihin salamat sa kabutihan ng Panginoon na ako'y naabot ng kanyang salita. Sapagkat katulad ng aking binabanggit, kami rin ay nasa ilalim ng una ng ika nga mga minamahal, pagkabalisa sa maraming mga bagay, sa maraming pagkakataon. Dumating pa sa punto na dahil nga po walang salita ng Diyos sa aming buhay, hindi kami tumatawag sa Diyos, hindi kami tumatalangin sa Panginoon, hindi kami sumasamba sa Kanya, wala kami pagkakilala sa ating Panginoon. Ang buhay namin na puno ng kabalisahan ay sumagad. Dumating sa punto, mga minamahal, ngayon po aking kinakasama ay tinangkang patayin yung aming dalawang anak dahil sa pagkabalisa. Tinamaan po siya ng pinatawag na state of depression dahil sa mga alalahanin at kabalisahan na katulad ng aking binanggit. At naunawaan ko po ang kalalagayan kapag ang tao ay balisa, hindi na matino ang kanyang kaisipan. Siya magpapasya ng mga mahihirap at mabibigat na pagpapasya. Dumating sa punto, mga minamahal, na nakita ng aking mga mata kung paano dinanggang tarakan ng patalim ang aking dalawang anak dahil sa kabalisahan, mga minamahal. Salamat at hindi po ito naituloy sapagkat siya ay naawat. At dito na rin dumating yung pagkakataon, mga minamahal, na kami mabot mapangaralan ng salita ng Diyos na aming buhay na puno ng kabalisahan ay unti-unting binago ng Panginoon. Siya nagbigay ng kapayapaan, ng kagalakan, kaaliwan at amin sa Diyos lang masusumpungan, mga minamahal. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kaya aking pagpapahingahin. Ito ang pangako ng Diyos sa sino mang lalapit sa Kanya. Sabi ng Panginoon, come unto me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang tao ay punong-puno ng kabalisahan, kaya siya'y punong-puno rin ng kapaguran. Kaibigan, kung napapagod ka sa buhay na ito sapagkat ang pagkabalisa ay gumagawa sa iyong buhay. Kung pakiramdam mo parang restless na ang kalalagayan mo sapagkat ang kabalisahan ay umuukupa sa iyong buong pagkatao, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, huwag kayong mga balisa, magtiwala kayo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon. Sapagkat sa biyaya at kabutihan ng Panginoon, nang ako'y masumpungan ng ating Panginoon, marinig ko kanyang mga salita sa magitan ng mga pangangaral na katulad nito. Salamat kami na abot. Ang kabalisahan na yun ay pinalitan ng ating Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan, kaaliwan, kakontentuhan, mga bagay na tanging sa Diyos lang po natin masusumpungan, mga minamahal. Kaya naman namin po pinagmamalasakit ang mga bagay na ito sapagkat nakita na rin po namin ang mga tao na resulta ng maraming kabalisahan na wantong. Ang ilan hindi ko na naabot. Sila yung mga nagpakamatay na hindi ko na naabot, pero marami sa mga tao naabot ng salita ng Panginoon by the grace of God. Salamat, mga minamahal, sila ay nasa mas magandang kalalagayan kumpara sa dati nang sila magkaroon ng pagkakatiwala, pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon. Ito po ang ating kailangan sa gabing ito, mga minamahal. Ang kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon. Ang kailangan po natin sampalatayanan ang kanyang kayang gawin. Ang kailangan po natin sa kanya umasa at magtiwala. Oo, may mga taong pwedeng makatulong sa atin. Ang gobyerno ay nariyan, ang paaralan, ang tahanan ay maaaring makatulong ulit. Lahat ng yun, mga minamahal, hindi makapagtutuloy